sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Fleurs Channel. For today's video, actually, hindi naman po si Jonathan ang topic natin. Ang topic natin, itong mga viewers na patuloy pa rin may sinasabing kung ano-ano kay ka-business. Or, in other words, sabihin na natin mga bashers, no? Kasi, ang nangyayari, parang kapag ka wini-video na iba-vlog ni ka-business si Jonathan, parang nababaliktad, parang naninita yata kayo kay ka-business. Huwag natin kakalimutan na si ka-business talaga ang naka-discover kay Jonathan at siya talaga ang may content yan. Yung mga sinusuportahan ninyo, yung mga pinapanigan ninyo, nakiki-content lang yan kay Jonathan. Ha? Kaya huwag kayo naninita. At yung sinasabi ninyo, bait-baitan, na iba ang treatment, ang plastic, pagka maganda ang pakikitungo, plastic, kapag medyo malamig ng konti ang tungo, ang sama ng ugali. And anong bait-baitan? Samantalang ever since na pumunta dyan sila Jonathan, kahit na merong mga kung ano-anong kamalasaduhang ginagawa kay ka-business o sinasabi kay ka-business, kailanman hindi yan binastos ni ka-business. Talagang maayos ang treatment dyan ni ka-business. Yun namang nakaraan na sinasabi ninyo na parang akala ka ba hindi ko content, ganyan. Wala naman sinasabi si ka-business na hindi niya i-content. Diba? Hindi kailanman hindi nagsarado si ka-business sa mga taong gustong humingi ng tulong sa kanila. Diba? At saka yung makikita natin, magkaiba yung treatment dun sa nakaraang vlog ni ka-business kay Jonathan at saka dito. Kasi, naman yun, mauunawaan natin yun Kasi yung nakaraan sinasabi nila na parang malamig si ka-business sa treatment nila kay Jonathan. Kasi nga, eto yung panahon nakakapanood lamang, kalalabas lamang nung interview kay Jonathan na kung saan, siniraan niya o nasiraan niya sina ka-business dahil gusto man sinasabi niyang pinatutulog sa tabi ng aso, walang ulam. Nalaman natin na galing din mismo kay Jonathan na putol, may mga nawala sa mga sinabi niya. Alam na natin yun, dahil sinilang kahapon. Alam na natin kung bakit na gano'n, na parang pinalabas na masama, si ka-business sa bibig ni Jonathan. Alam na natin, dahil mismo sinabi nga ni Jonathan, may nawala sa mga sinabi niya. Di tayo sinilang kahapon. Maliwanag yun Ang linaw nun Diba? So, pero tingnan ninyo, kahit na ganun ang ginawa ni Jonathan, di ba? Malamig lang ang trato, pero nakita nyo ba binastos? Ito nga, si Miss Ka-Business, hina-high blood dahil sa ginawa ni Jonathan. Pero, natiis ba ni Ka-Business si Jonathan? Di ba pinakahirapan pa rin? Hindi ba binigyan pa rin ng 500? Hindi ba binigyan pa rin ng pagkain? Itong tao na to ang dahilan kung bakit masama ang kondisyon ng asawa mo. Pero eto, binastos ba? Di ba? Ngayon, eto naman, itong huling vlog ni ka-business, maayos, maganda. Ako nga natuwa, lalo na sa reaction ni Jonathan. Hindi ka-plastikan yun. Kung inuunawa ninyo, yung vlog ni ka-business, ginagawa niya yun para na rin kay Jonathan. Kasi, itong si Jonathan, hindi, kahit bawalan mo yan, pupunta rin yan. Pupunta yan. At, syempre, ang daming mga sinasabi ng mga viewers ni ka-business o subscribers ni ka-business na, ka-business, pagka si Jonathan ang content mo, pag si Jonathan ang natatanaw ko, anino pa lang ni Jonathan, naiinis na ako, nai-stress na ako, hindi ko pinanunood, umaalis ako, nilalaktawan ko. O, yung sinasabi niyong kung for the views lang tong si Jonathan, si ka-business, natatakot na mawala ng views, kaya sige pa rin ang content kay Jonathan. Ang hiling nga ng mga viewers sa ka-business, huwag nang i-vlog si Jonathan So, balik tayo sa sinasabi ko, bakit naging ganyan, ang treatment na sinasabi niyo bait-baitan ang mga ka-business, pati ang mga kagawang kay Jonathan. Hindi po ka-plastikan yun. Tulad ng sinabi ko kanina, para kay Jonathan yun. Para yung mga viewers naman po ay hindi ma-stress sa kanya. Para naman po matuwa ang mga viewers sa kanya. Ang gusto pa nga sana ni ka-business, pasayawin si Jonathan Kaya lang, that time, nagmamadali si ka-business dahil meron siyang kinakailangang gampanin sa kanilang charts. Kaya nga sila intern na lang ang naiwan. Diba? So, yun po yun. Hindi bait-baitan. Tulad ng sinabi ko kanina,
Kailan ba natin nakita na hindi mabait si ka-business, hindi lang kay Jonathan, kundi sa lahat ng mga pumupunta dyan. Ultimo nga yung mga vloggers na sinusuportahan ninyo eh. Yung mga vloggers na, pinagtatambayan ninyo eh, no? Na doon kayo nagkakatuwaan, nag-uusap-usap kayo, nagkakaisa kayo doon laban kay ka-business. Eh. Di ba yung mga, yan, oh, kung yan ba hindi pinatuloy ni ka-business ng mga panahon na kailangan nila ng tulong, nasaan ba sila ngayon? Di ba? Nung kumakatok ba sila kay ka-business? Nung bang sila'y nakikisuyo kay ka-business? Diba? Hindi lang sila pinatuloy ni ka-business, pinakain, pinatulog, binigyan ng pangkabuhayan. O, diba? Pagkatapos, nagtataka ako, bakit nyo hinahayaang pamugaran ang mga channel ninyo ng mga tao na hindi kilala si ka-business? Bakit hindi nyo man lamang sawayin, sagutin, diba? Bakit? Dahil ba sa napangyayari na kumbaga hindi na kayo parang sinasabi ni ka-business na putol na ang ugnayan o sabihin tama, wala nang kaugnayan ng mga channel nyo kay ka-business, kaya inahayaan nyo na lang na ganun ang mangyari, na pamugaran ng mga bashers ni ka-business ang inyong channel. Paano yung mga panahon na kayo nga ay nandun kay naka-business, na nakinabang, na pinakinabangan ninyo at pinakikinabangan nyo pa rin hanggang ngayon si ka-business. Dahil kitang-kita naman natin na kapag hindi si Jonathan ang content nyo, talagang ang layo ng agwat ng views. Diba? Sa isang linggo, nakakailang content kayo kay Jonathan. No? Okay lang yan. Maganda nga yung nakakatulong. Kaya lang, no, bagamat syempre, meron pa rin kayong mga, no, pailang-ilan natutulungan. Mas maganda, no, yung dami ng video nyo kay Jonathan. Punta rin kayo doon sa mga pinuntahan ni Papa Dins TV at saka ni Boss Dave, kung saan pumasok sila sa mga kasulok-sulukan ng eskinita at magugulat kayo, may mga ganong klaseng bahay pala na pinasukan nila. Diba? Doon ang dami. Mas maraming dihamak kaysa kay Jonathan na higit na nangangailangan ng tulong. Kasi si Jonathan, kung tutusin, kung tulong din lamang ang kinakatuwiran ninyo kung bakit nila kino-content si Jonathan, hindi naman masyado nang nangangailangan ng tulong si Jonathan. Bakit? Kasi, pag pumunta kayo naka-business yan, pihadong may pagkain yan. May pera pa. At, naasikaso na naman ni ka-business, di ba? Yung sa DSWD, pati si Wakiwak, di ba? Nakikiasikaso na rin dyan. So, kung tutuusin kung tulong at tulong hindi na masyadong kailangan ni Jonathan ng tulong Nandun sa mga pinuntahan ni na Papa Dins at saka ni Boss Dave, dami doon na matutulungan. Yun ang mas magandang tulungan. So, nakakalungkot lang kasi, di ba, na itong mga taong to, sa halip na bawalan ang mga pinagsasabing hindi maganda sa isang taong minsan sa bahagi ng kanilang buhay ay nakatulong, magpahanggang ngayon nakakatulong, hinahayaan nilang magano na mabastos. Ako po kasi yung tao na meron ka lang nagawa sa akin, kahit na konti, maliit na bagay, tatanawin ko yun ng malaking utang na loob hanggang kamatayan. Nakatatak sa puso't isipan ko yun. Di po ba? Iyan pa kayang nagawa ni ka-business sa inyo? No? Yung ang sinasabi ko sa inyong isang tao na nakagawa, no? Na nakagawa ng mabuti sa akin, 3 beses itong may ginawang hindi maganda sa akin Pero nagpipigil na lang ako, hindi ko na lang pinapatulan. Palibasa nga, minsan, sa isang bahagi ng aking buhay, nakatulong siya. At yun ang tinatanaw ko ng utang na loob. No? So, dito, kay ka-business, ano bang ginawa sa inyo ni ka-business? At bakit parang hindi man lamang kayo gumagalaw dyan? Na tulad ng sinabi ko, ang mga channel ninyo ay pinamumugara na ng mga bashers ni ka-business. Unfair. That's unfair kay ka-business. Alam natin lahat yan. No? So, ako nga itong bagay na to, ako'y nakiki-content kay ka-business, sobra na tong malaking utang na loob na tatanawin ko kay ka-business. Diba? Kayo pa kaya, hindi lang basta content lang ang naibigay sa inyo ni ka-business.
So sana naman pag malasakitan ninyo yung taong minsan sa buhay ninyo ay nakatulong. So with that mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Sana ang buong pwersa po ng Kabisnes Family ay inyo pong suportahan. Kasama na po dyan ang mga kasama ko, reactors, nabulol na po ako. At ang buong pwersa ng kagwang sa mga kaibigan po ni Kabisnes. At syempre, Kabisnes Official, Papadins TV, Kabisnes Family, and of course, Kalingap, Kuya Bang Santos Matubang, Ate Ana Vlog, Kalingap Rap. Hanggang dito na lang po, mag-ingat po tayong lahat and God bless.